pinapapuri natin sa Panginoon because God deserve the best. Naniniwala po ba tayo doon that God deserve the best? Pwede mo bang sabihin sa sarili mo, God deserve the best? Amen. Sa umaga pong ito, wala na tayong ititira. Amen. Ibibigay na natin, totodo na natin sa ating Panginoon. Kasi alam natin, in the presence of the Lord, amen, there is freedom, there is joy, there is hope, and there is love. Amen. Sige po, yung pinakamalakas sa palakpak para po sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Come on, may mas ilalakas pa yan, Church of God. Yung pinakamalakas, Church of God. Hallelujah, God. We enthrone you, God. We glorify your name, Lord. Hallelujah, Jesus. Come on, let's give him praise. Come on, clap those hands para sa Panginoon. Amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Come on, may mas ilalakas pa yan.
grace is enough sa bawat isa. Amen? Ready na po ba tayo? Amen? To declare that Jesus is enough sa ating buhay. Amen? Hallelujah. In 1, 2, 3. Your grace is enough. Hallelujah. Your grace is enough. Oh, Lord. Your grace is enough for me. Oh, God, we sing. Your grace is enough. Hallelujah, Your Lord. grace is enough. Oh, Jesus. Your grace is enough for me. Hallelujah. Come on, clap those hands para sa Panginoon. Amen. Tanggapin natin ang pagpapala ng Panginoon sa ating buhay at sa ating pamilya. Amen. Hallelujah. Great is your faithfulness, oh God. You wrestle with the sinner's heart. You lead us by still waters into mercy, and nothing can keep us apart. So remember us, Lord. So remember your people. Hallelujah, Lord. Remember your children. Remember your promise,
We give you praise, Lord. This life, Lord, na meron kami ngayon, Panginoon. This day that we have today, Panginoon, Lord God. Truly, Lord, that even we walk, Lord, in this 2021 that is full of uncertainty, hindi po sure ang pwedeng mangyari sa bawat isa. Even though we have plans, Lord God, alam namin, Panginoon, na hindi mo kami iiwan, Panginoon, o pababayaan man, Panginoon, Lord God. And you have the best plans in each and every one of us, Lord God. So why today, Lord, ang gagawin po namin, Panginoon, ay magpapasakop, Lord God, sa inyong plano sa aming buhay, Panginoon. We surrender to you, God. We surrender to your plans. We surrender to your purpose, Lord God, sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. Oh, we give you praise. Oh, we give you praise. For you alone are good. Hallelujah, hallelujah. Pwede ka bang magpasalamat sa Panginoon sa oras na ito? Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. Thank you for the strength, Lord. Thank you for the joy, God. Thank you for your presence, Lord. Sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus, Lord. In the word of the Lord, in Jeremiah chapter 29, verse 11, ang sabi po, "For I know the plans I have for you, declares the Lord." Amen. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Amen. And then, in the next verse, it is said, Romans chapter 8, verse 28. Ito po yung panghawakan natin sa umagang ito. "And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose." Amen. Naniniwala po ba tayo na ang mga plano ng Panginoon sa ating buhay ay ikabubuti po natin? Amen. Sige, pwede mo bang palakpakan ng iyong Panginoon sa umagang ito? Hallelujah, Jesus, God. Hallelujah, Jesus, Lord. We put ourselves into your presence, God, sa umaga pong ito, Lord God. Hallelujah, Jesus, Lord. Ano man ang mga plano mo sa aming buhay, Lord, bigyan mo po kami ng pananampalataya, God, na lakaran ito, Lord God, sa umaga pong ito, Lord. As we worship you, God, ito rin po ang aming panalangin, Panginoon, na hindi na kami mangangamba, hindi kami matatakot, Panginoon, because you always work for the good ng bawat isa, para sa ikabubuti ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. We worship you. Oh, we worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Lord. Hallelujah, God. Hallelujah, Lord. Oh, Jesus, Jesus. And you alone can hold this heart and all my hope. You're the author and the architect of flesh and bones, my future and my past, this life and all my plans. I'm surrendered on the altar, and light the flame again. Whatever your plan is, you will make a way for it. Whatever your will is, come and do it here. Whatever your plan is, you will make a way for it. Whatever your will is, come and do it here. Hallelujah, Lord. We trust your words, God. We trust your promises, Lord. We surrender everything
to you, God. Hallelujah, Lord. I trust that you will know where my feet should go, and I never have to second guess the word you spoke. And if I lost your path and strayed from what you said, I'm surrendered on the altar. Light the flame again. Whatever your plan is, you will make a way for it. Whatever your will is, come and do it here. Whatever your plan is, you will make a way for it. Whatever your will is, come and do it here. Whatever, Lord, whatever your plan is, you will make a way for it. Whatever your will is, come and do it here. Whatever your plan is, you will make a way for it. Whatever your will is, come and do it here. Oh, come and do it here, God. Oh, we trust in you, Lord. Oh, we trust in you, God. I trust that you will know where my feet should go, and I never have to second guess the word you spoke. And if I lost your path and strayed from what you said, I'm surrendered on the altar. And light a flame again. Whatever your plan is, you will make a way for it. Whatever your will is, come and do it here. Whatever your plan is good. You will make a way for it. We surrender to you, God. Gaano man yan, Panginoon. Hallelujah. Whatever, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Whatever your plan is, you will make a way for it. Whatever your will is, come and do it here. Oh, Lord. Come and do it here, Lord. So come and do it here. Every corner of my heart, take your place in every part. Have your way. Your ways have never failed me once. So it does me every day. Take everything, Lord. Take all of me, God. Have your way. Your ways have never failed me once. Every corner of my heart, take your place in every part. Have your way. Your ways have never failed me once. Though it cost me everything, I still follow where you lead. Have your ways. Your ways have never failed me once. Whatever your plan is, you will make a way for it. Come on, Church of God. Come and do it here. Whatever your plan is, you will make a way for it. Whatever your will is, come and do it here. Whatever your plan is, you will make a way for it. Whatever your will is, come and do
Please come and do it here. Whatever your plan is, you will make a way for it. Whatever your will is, come and do it here. Just come and do it here. Oh, we surrender to you, Lord. Just come and do it. Oh, come and do it here. Come and do it here, Lord. Come and do it. We surrender to your plans. We surrender to your will, God. For you want the best. For you want the best for us, Lord. And whatever it is, Lord God, we believe, Lord. We believe, God, Yes, we believe. that nothing is impossible with you, Lord. Yes, we believe, God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Oh, nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Oh, nothing is impossible for you. You hold my world in your hands. Oh, nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Oh, nothing is impossible for you. You hold my world in your hands. Oh, nothing is impossible for you. Nothing is impossible
give you praise. Oh, we give you praise. Hallelujah, Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Oh, Lord. Hallelujah. 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 Come on, pwede mo bang purihin ang Panginoon sa umagang ito? Because the presence of God is here today. Hallelujah. Hallelujah. Oh God, oh God, oh God, oh God. Oh, you are beautiful. You are beautiful, God. You are beautiful. You are glorious. You are glorious, God. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. A fire in the flame. A fire in the flame, Lord. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, an incense of worship. An incense of worship to your altar, Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Lord, prepare us, God. Prepare us for the great things that you are about to do, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord God. As we receive your words today, God, winawasak po namin, Lord God, the spirit of unbelief, Panginoon, Lord God. Dalangin po namin, Panginoon, Lord God, that as we receive your words today, Panginoon, we will take the next level of our faith, Lord God, because the God that has promised yung mga promises na to, Panginoon Lord God, ay buhay at makapangyarihan, Panginoon Lord God. Maraming salamat, Panginoon. To you all the glory and honor and praises, God. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Amen. Good morning po sa ating lahat. Amen. Magandang umaga po. Amen. And kitang-kita po sa inyong mga mukha yung saya, yung galak. Amen. Dahil meron po tayong 21 days prayer and fasting. Amen. Sino po yung natutuwa sa 21 days prayer and fasting po natin? Amen. Di ba? Nakakatuwa po dahil alam po natin na in this 21 day na prayer and fasting po natin, ay meron pong ginagawa at meron pong gagawin yung Diyos po natin. Amen? Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Pwede po ba natin bigyan ng palakpak abot hanggang langit ang ating Panginoon sa umaga pong ito? Amen? Deserve po ni Lord yan. Amen. Sige po, palakpakan natin ng Panginoon pa. Amen? Amen. Sabi po ng songs kanina, walang imposible sa ating Diyos. Amen? Kaya we are so blessed dahil yun po yung Diyos natin. Amen? Yung gumagawa ng mga imposibleng bagay. Wow. Amen? Kaya deserve po ni God yung papuri, yung pagsamba po natin sa Kanya. Amen? Praise the Lord. Amen. I-request ko lang yung ano natin. Yan. Thank you. So, yung ating topic for today, yung ating mensahe na galing po sa ating Panginoon, is yung title po niya is Contact to Heaven's Throne. Yan. Contact to Heaven's Throne. So, ayan po. Ayan, thank you bro. Ayan po, contact to heaven's throne. Ayan. Sige po, bago tayo mag-proceed, let us pray to God. Isa kang dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Ikaw yung lumikha ng langit, ng lupa, Panginoon. Ikaw ay gumagawa ng mga imposibleng bagay, Panginoon. Lord, pinupuri namin kayo, itinataas, pinaparangalan sa umaga pong ito, Panginoon. And Lord, sa amin pong pagdako sa inyong mga salita, Lord, we pray, O God, sa umagang ito,
Tanggalin mo lahat ng hadlang, Lord, sa aming mga isipan, sa aming mga puso, Panginoon, na sa gayon ay matanggap namin, O God, kung ano talaga yung gusto mo, Panginoon, na marinig po ng bawat isa, Panginoon. Lord, we pray, O God, na just open our heart, O God, our mind, O God, to receive, O God, yung mga word mo sa umagang ito, Panginoon. God, Holy Spirit, you are free today, O God, na pangunahan kami sa mga salita mo, Panginoon. To you all the glory, God. In Jesus' name, Amen. Amen. So yung mensahe po ng Lord sa atin for today is contact to heaven's throne. Yan. Bakit po ba? Contact to heaven's throne. Amen. Mayroon lang po tayong dalawang bagay na pag-uusapan po sa umagang ito. Is yung una po is yung word na heaven's throne. Yan. Heaven's throne. Ano po yung heaven's throne? In the book of Revelation chapter 4 verse 9 to 11, ang sabi po, basahin po natin muna ang salita ng Lord. Sabi po niya, "And whenever the living creatures give glory, honor, and thanks to the one," yan, sabi po niya, "to the one who sits on the throne, who lives forever and ever." Wow. The 24 elders throw themselves to the ground before the one who sits on the throne and worship the one who lives forever and ever. And they offer their crowns before this throne, saying, "You are worthy, O our Lord and God, to receive glory and honor and power." Wow. "Since you created all things." Tignan niyo po, ano? "And because of your will, they existed and were created." So ano ho, dapat po nating makita muna, is yung heaven's throne, yung pong naka-highlights po dyan, ang sabi po niya, the one who sits on the throne. Yan. So meron po talaga na isang dakila, isang makapangyarihang Diyos na nakaupo dun sa trono. Amen. Meron pong malaking, sobrang laking Diyos na nakaupo sa trono. Amen. Kaya dapat makita po natin that there's a God na nakaupo, no, sa trono po ng langit. Kaya pong sabi ng verse 11, "Since you created all things." Amen. At yung pong nakaupo na yon, na nasa trono, siya po yung lumikha ng lahat ng bagay. Amen. Biruin niyo po, nilikha niya yung lahat ng bagay. Amen. All things. Ganun po siya, makapangyarihan. So, kung i-imagine po natin sa umagang ito, na merong isang dakilang Diyos na nakaupo sa trono, na lumikha ng lahat ng bagay, wow. Amen. Marahil siya po yung Diyos na pinupuntahan natin today. Amen. Siya po yung Diyos na pinupuri natin. Siya po yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Siya po yung Diyos na pinagsisilbihan po ng ating mga buhay. You created all things. And then po sa Jeremiah chapter 10 verse 12, sabi po niya, "It is He who made the earth by His power." Wow. "Who established the world by His wisdom, and by His understanding, He has stretched out the heavens." Wow. Ganun po siya makapangyarihan. Sa pamamagitan po ng kanyang power, nalikha po niya yung buong mundo. Amen. Nagsimula po si God sa wala. Amen. Biruin niyo po yun. Hindi po katulad ng mga nag-iimbento ngayon, di ba? Yung mga, minsan bilib na bilib po tayo sa isang tao, naka-imbento ng ilaw, di ba? Nakakamangha, talagang tuwang-tuwa po tayo. Pero meron po siya mga gamit na ginamit na, na para mabuo po niya yon. Pero si God po, nung likhain po niya yung mundo, yung power lang po niya yung ginamit niya. Amen. Ibig sabihin po, from nothing, amen, wala, biglang nagkaroon. Ganun po siya makapangyarihan. Ganun po yung katindi ng merong kapangyarihan yung Diyos po natin. Amen. Amen po ba? Natutuwa po ba tayo na sobrang makapangyarihan ng Diyos na pinaglilingkuran po natin? Amen. Kaya sabi po dito, He who made the earth by His power. Amen. Kaya po sa Psalm chapter 11 verse 4, ang sabi niya, "The Lord is in His holy temple. The Lord is on His heavenly throne. He observes everyone on earth." Wow. His eyes examine them. So nilikha niya yung buong mundo, nilikha niya lahat sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, and then dito po sinasabi, He observed everyone. Wow. Nakikita po niya lahat. Amen. Kahit saan ka man sulok nagtatago, ano man yung ginagawa mo, batid po ni God yon. Nakikita po niya tayong lahat.
Amen? Kaya wag mong sabihin na walang nakakakita sa'yo. Ito po ang sinasabi, ano? Merong isang dakilang Diyos na naoobserbahan niya po lahat yon. Amen? Kasi siya nga po yung lumikha ng buong mundo eh. Kaya kitang-kita po niya yon sa bawat sulok. Amen? Kaya He observes everyone on earth. Ano pa po yung kapangyarihan ng ating Diyos? Amen? Sa Psalm chapter 147 verse 4 to 5, ang sabi, He sets His stars in place. Wow! Amen? Kapag tumitingin po tayo sa langit at nakikita po natin yung mga kapirandot na yon na ilaw, di ba? Yung po'y sobrang laki na nilikha po ng Diyos po natin. Amen? At sabi po dito, He sets His stars in place. Amen? Lahat po ng yon, inayos po ng Diyos yon, calling them all by their names. How great is our God. Wow. Amen? How great is our God. Amen? Na nalikha niya yung lahat ng yon, na ilagay niya sa tamang lugar lahat ng yon. Amen? Na walang nauhulog, walang nangyayaring hindi maganda. Kontrolado po niya yung lahat ng ginawa po niya. Kaya sabi niya dito, how great is our God. Ito pong matindi. Sabi niya, there's absolutely nothing His power cannot accomplish. Wow. And He has infinite understanding of everything. Amen? Ulitin po natin yung naka-yellow. Ang sabi niya, there's absolutely nothing His power cannot accomplish. Ang sabi po niya, there's absolutely nothing His power cannot accomplish. Amen? Ibig sabihin po nun, wala. Amen? Wala na hindi pwedeng ma-accomplish ng kapangyarihan ng Diyos po natin. Amen? Lahat po kaya niya ma-accomplish. Kaya yung iniisip mo ngayon, yung nararamdaman mo ngayon, nararanasan mo ngayon, ng mga problema at pagsubok na akala mo ay walang solusyon at wala nang pwedeng magandang mangyari, ito ang sinasabi ng Lord sa iyo. Amen? There's absolutely nothing His power cannot accomplish. Wala pong hindi pwedeng mangyari o pwedeng ma-accomplish ng Diyos. Ano? Sa pamamagitan po ng kapangyarihan po niya. Lahat po kaya ng power ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya po lahat ng Lord. Maniwala po tayo. Amen. Paniwalaan mo sa sarili mo na mayroong isang dakilang Diyos doon sa trono na makapangyarihan na wala siyang hindi kayang gawin. Kaya niyang gawin lahat. Kaya niyang ma-accomplish lahat ng bagay. Kahit gaano pa ka-imposible po sa atin. And in the book of Matthew chapter 19 verse 26, ang sabi po ng Panginoon, Jesus looked at them intently and said, humanly speaking, sabi niya, it is impossible. But with God, everything is possible. Madalas po tayo, lagi po nating sinasabi, bukang bibig na po natin, it is impossible. Ay, imposible yan. Yeah? Merong sinabi sa iyo yung kaibigan mo, sabihin mo, imposible. Yeah? Meron kang sakit, meron kang karamdaman, sabi ng doktor, wala na. Diba? Tapos sabihin mo, hindi, gagaling ako. Tapos sabi ng kasama mo, imposible kang gumaling. Kasi sinabi na ng doktor eh. Amen? Pero sabi niya dito, sa tao, oo, imposible. Madalas ganun po tayo. Amen? Madalas sinasabi natin na imposibleng mangyari to. Imposible to kasi masyadong malaki. Masyadong hindi ka panipaniwala. Kaya imposible talaga mangyari. Pero tandaan po natin, sa tao lang po yun. Amen? Kaya sabi niya, humanly speaking Amen? Sa tao lang po imposible. Amen? Kasi po sabi niya, but with God, everything is possible. Amen? But with God, everything is possible. Kahit gaano pa ka-imposible yan sa buhay mo, na hinihingi mo kay Lord. Kahit gaano pa ka-imposible yan, nakala mo ay hindi pwedeng mangyari. Ito ngayon na sinasabi ng Lord sa iyo. Amen. Sa akin, lahat posible, sabi ng Panginoon. Wow. Amen. Kaya ito po yun, no? Pag nagdepende ka sa tao, it is impossible talaga. Pero, kapag kay God ka nakadepende, wow, all things are possible. Ulitin ko, ang sabi niya, pag nagdepende ka sa tao, it is impossible talaga. Imposible po talaga yon. Kasi nakadepende ka sa tao eh.
Pero kapag kay God ka nakadepende, all things are possible. Amen? Kasi kay God ka na nagdepende. Amen? Tingnan niyo po yung kaibahan. Tayo po kasi, madalas, mas pinipili natin magdepende sa tao eh. Amen? Nagdidepende tayo sa sarili nating galing. Amen? Nagdidepende tayo sa mga kapatid natin na mayaman, di ba? Nasa abroad, di ba? Nakadepende tayo sa ibang tao. So, maraming imposible sa buhay natin. Amen? Kasi nakadepende tayo sa mga tao. Kung gusto mo na yung mga imposible na yon ay maging posible, ito lang po ang sinasabi ng Lord sa atin. Tigilan mo na yung pagiging nakadepende sa tao, sa akin ka na magdepende, sabi ng Panginoon. Kasi kapag kay God po tayo nagdepende, sisiguraduhin po ni God na yung mga imposible ay magiging posible sa buhay po natin. Amen? Alam ko maraming imposible sa buhay po natin. Siguro iniisip niyo po ngayon, di ba, yung mga sinulat po ninyo dun sa 21 days prayer and fasting po natin, napaka-imposible nito mangyari. Mukhang buburahin ko na yata kasi nakakaya, baka makita. Kasi mukhang imposible talaga eh. At totoo naman po talaga eh. Napaka-imposible talaga sa'yo bilang isang tao. Amen? Kaya sinasabi po ng Lord, sa Kanya po tayo magdepende. Amen? Kaya po ba natin? Magdepende po tayo sa ating Panginoon. Kung gusto mo maging posible, yung mga imposibleng bagay sa buhay mo, magdepende ka sa ating Panginoon. Kaya po ang sabi ng Jeremiah 32 verse 27, sabi niya, Behold, sabi niya, I am the Lord, the God of all flesh. Ito yung matindi. Sabi niya, is anything too hard for me? Amen? Sa kabila ng mga pinakita po sa atin kanina, na sa Diyos walang imposible. Ang Diyos ay gumawa ng langit, ng lupa, ng buong mundo. Amen? Siya yung nagbigay ng pangalan sa mga stars. Siya yung nagpwesto, nagposisyon. Amen? Sabi niya ngayon, meron pa bang mahirap sa akin? Amen? Bakit hindi niyo po tignan yung mga listahan po ninyo? Amen? Mga nangyari sa buhay po ninyo. Tignan niyo po. Amen? Tapos sabihin niyo po ngayon, sa tingin niyo po, meron pa bang mahirap sa Diyos? Nakakala mo noon, mahirap sa Diyos kasi nakikita mo lang si God na maliit eh. Amen? Hindi mo nakikita yung galing niya, yung power niya eh. Kaya lahat ng bagay sa buhay mo, inaakala mo imposible. Kasi hindi mo nakikita yung kakayahan ng Diyos. Pero dahil pinakita sa iyo ng Lord yung kakayahan niya, ngayon ang tanong ng Lord sa iyo, may mahirap pa ba sa akin? Amen? 100% wala na pong mahirap sa ating Diyos. Amen? Yun po yung paniwalaan po natin. Yun po yung panghawakan po natin sa buhay natin. As we serve the Lord, as patuloy po tayong naglilingkod sa Panginoon, binibigay yung buhay natin kay God, patuloy po nating paniwalaan na sa Diyos na pinaglilingkuran po natin ay wala pong mahirap sa Kanya. Amen? Kahit gaano pa kahirap para sa'yo yung mga nangyayari ngayon sa buhay mo, sa pamilya mo. Amen? Kahit yung mga tao pa sa paligid mo, sinasabi nila sa'yo, imposible na masolusyonan mo yung bagay na yan. Sinasabi ng Lord sa'yo, oo, sa'yo imposible, mahirap, pero sa akin, walang mahirap. Amen? Yun po yung gusto ni God na panghawakan po natin. Lalo tigit po ngayong 21 days prayer and fasting po natin. Mahirap talaga, oo. Pero sa Diyos walang mahirap eh. Amen? Bakit pa tayo naglilingkod kay God? Bakit pa mayroong God? Amen? Kung mananatili tayo sa imposibleng bagay. Meron pong God kasi gusto ni God tumawid tayo sa mga imposible papunta sa mga posibleng bagay. Kaya meron pong God eh. Siya po yung bahala sa mga imposibleng bagay. Amen. Wala na po tayong pakialam sa mga imposibleng bagay. Sagot na po ni God yon. Kaya po siya God. Gustong-gusto po niya gumagawa ng mga imposibleng bagay. Amen. Kaya tinawag siyang God eh. Amen. Kasi lahat ng mga imposible, favorite po niya yon. Kaya huwag kang mahiya kay Lord. Nasabihin mo sa Kanya yung mga imposibleng bagay sa buhay mo. Huwag kang mahiya kay Lord na banggitin mo lahat sa Kanya yon. Kasi tuwang-tuwa si God kapag imposible yung inihingi mo sa Kanya. Pero pag posible, siyempre, minamaliit mo si God. Kaya dapat po, mga imposibleng bagay,
yung hilingin natin kay Lord, kasi po siya po yung Diyos na gumagawa at kumikilos sa mga imposibleng bagay. If you underestimate the power of God, siguradong mapapahiya ka lang. Ito po yung matindi, no? Na madalas, binabaliwala po natin yung kapangyarihan ng Diyos. Kasi masyado tayong nakafocus sa mga tao sa paligid po natin. Nakafocus tayo sa mundo, sa galawan ng mundo. Amen. Kaya yung kapangyarihan ng Diyos, namamaliit natin. Kaya ang sabi dito, if you underestimate the power of God, sabi niya sigurado mapapahiya ka. Amen. Lalo tigit po yung mga kabataan na ngayon naglilingkod kay Lord, binibigay yung buhay nila sa Panginoon, di ba? Mga tatay, mga nanay, na talagang todong binubuhis yung buhay para sa paglilingkod kay Lord, sila po dapat yung wag nating maliitin. Amen? Amen. Wag po nating i-underestimate yung mga tao na yon na nakikita natin ngayon. Amen? Na dahil lang sa nakikita natin, kaya minamaliit natin sila. Pero hindi natin alam kung anong gagawin ng Diyos sa buhay nila. Hindi natin alam kung anong himala ang gagawin ni God sa mga buhay na yun na nagpapagamit sa Panginoon. Kasi sinasabi dito, if you underestimate the power of God, mapapahiya ka. Never, never, never underestimate the power of God. Yun po yung tinuturo sa atin. Wag mong mamaliitin yung kakayahan ng Diyos na pwedeng gawin niya sa buhay mo, sa pamilya mo, sa bayan ng Magalang, sa bansang Pilipinas, sa ministry mo, sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Huwag mong mamaliitin kung anong kayang gawin ng kapangyarihan ng Diyos. Kasi sabi nga po kanina, mapapahiya ka kapag ina-underestimate mo yung kakayahan ng ating Panginoon. So things are impossible because the power of God is absent. But things become possible because the power of God is present. Ito matindi, no? Kanina pinag-uusapan po natin that there's a power, yung kapangyarihan ng Diyos na gumagawa ng mga himalang bagay, gumagawa ng mga imposible, papunta sa posibleng bagay, yung kapangyarihan ng Diyos na walang hindi kayang gawin. It's about the power of God. Amen? So ang sabi ngayon dito, nagiging imposible daw yung mga bagay na yon kasi nga wala yung kapangyarihan ng Diyos sa bagay na yon. So para maging posible yung mga bagay na yon, sabi dito, because the power of God is present. Magiging posible po yung mga imposibleng bagay kapag nandun na yung kapangyarihan ng Diyos. Papaano po? Amen? Papaano mo masasabi na nandito yung kapangyarihan ng Diyos? Amen? Papaano ngayon magiging present yung power ni God sa buhay mo, sa pamilya mo, sa mga suliranin mo sa buhay? Amen? Kaya merong number 2 merong contact. Amen? Para maging posible, para maranasan mo yung power ni God sa pamilya mo, sa buhay mo, kailangan mo ng contact. Amen? Ano pong ibig sabihin nito? Kailangan mo ng Jeremiah 33 verse 3 na ang sabi, call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Ito po gusto ko makita po nating lahat. Ang sabi po ng Panginoon, ang sabi po ni God, call to me. Amen. Sabi po ni God. Amen. By the way po, yung nagsasabi po nito, siya po yung Diyos na pinag-uusapan natin kanina. Siya po yung Diyos na gumawa ng langit, ng lupa, ng buong mundo, ng mga stars. Siya po yung Diyos na gumagawa ng imposibleng bagay. Siya po yung Diyos na gumagawa ng himalang bagay. Siya po yung Diyos na nagsasabi ngayon, tumawag ka sa akin. Amen. And I will answer you. Sabi po ng Panginoon. Wow. Yung Diyos na makapangyarihan na gumagawa ng mga imposibleng bagay, ng mga himalang bagay, siya pa ito ngayong nag-i-invite sa atin na maliliit lang na mga tao. Pag i-compare mo sa sobrang laki ng Diyos, napakaliit lang natin And gaano tayo ka-bless na binigyan tayo ni God ng pagkakataon tulad nito.
Amen. Hindi mo na kailangan humingi pa ng permit, na sabihin sa mga angel, Angel Gabriel, pwede ba akong makipag-usap kay God? Amen. Tapos sabihin ni Angel Gabriel sa'yo, punong-puno na yung schedule ni God, bukas ka na lang. Amen. Hindi po ganun eh. Siya po mismo yung nag-i-invite sa atin. Amen. Siya po mismo yung nag-i-invite sa'yo na tumawag ka sa Kanya. Siya po na makapangyarihang Diyos na pinag-usapan natin kanina. Amen. Yung gumagawa ng himala, yung gumagawa ng mga bagay na imposibleng bagay, siya po to na nagsasabi. Sabi niya, call to me. Amen. Tawag ka sa akin. Hindi po niya sinabi na, kasi busy akong Diyos, so mangyari, call to Peter, call to Paul. Hindi na po niya sinabi yun eh. Amen. Kasi hindi naman si Pedro, hindi naman si Matthew yung sasagot sa'yo. Sabi ni God eh. Sabi ni God, Amen. Ako mismo ang tutugon. Ako mismo ang sasagot. Kaya maliwanag po na sinasabi ng word ni God, sabi ni Jesus, call to me, kasi nga po, me, sabi niya, ako mismo ang sasagot sa'yo. Biruin niyo po yun. Amen. Isang makapangyarihang Diyos, isang napakalaking Diyos, isang Diyos na hindi naman natin deserve eh. Amen. Pero bakit siya ganon? Bakit gusto niya na tumawag ka sa Kanya? At siya pa mismo yung sasagot sa'yo. Kasi gustong-gusto po talaga ni God na tayo pong mga tao ay tumatawag po sa Kanya. Kasi na-appreciate ni God yung pagiging Diyos niya. Nakikita niya na nagtitiwala po tayo sa Kanya at talagang nagdedepende tayo sa Kanya kapag natuto po tayong tumawag sa ating Diyos. Kaya ang sabi, ako mismo ang sasagot. Amen? Sa next verse po, ang sabi, sa ibang translation, call on me in prayer. Amen? Kaya po may prayer. Yung kadalasan po sa atin, ang nangyayari, nagiging malabnaw po tayo sa prayer. Pero gusto natin ng sagot sa mga problema natin. Gusto nating masolusyonan yung mga suliranin natin sa buhay. Gusto nating guminhawa yung buhay natin. Gusto natin na magkaroon ng breakthrough sa buhay po natin. Pero tayo mismo, nagiging malabnaw sa prayer. Ang hindi natin lubusang batid, ito palang prayer na to, wow, ito pala yung susi para sa lahat ng problema ko. Ito pala yung susi para sa lahat ng mga pinagdadaanan ko ngayon. Na binaliwala ko sa ilang taon. Hindi ko pinansin, hindi ko masyadong binibigyan ng time yung panalangin, pero nag-i-expect ako na may power ni God na mangyayari sa buhay ko, pero hindi pala mangyayari. Call on me in prayer. Wow. Ito po yung gusto ng Lord na matutunan po talaga natin. Bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, is matuto po tayong manalangin. Yung matuto kang lumuhod sa harapan ng Diyos, sabihin mo kay Lord na, Lord, hindi ko kaya to, tulungan mo po ako. Gustong-gusto po ng Lord yun. Na humihingi po tayo ng tulong sa Kanya. At yung matindi po dito, ang sabi ng Panginoon, and I will answer you. Pangako po to ni God. Na kapag tumawag ka sa akin, sasagot talaga ako. It's a promise ng ating Panginoon. At, by the way po, sabi po ng Lord, mas mataas sa Kanya yung word niya. Amen? So, ibig sabihin po nun, kapag sinabi niyang sasagot siya, sasagot po siya. Amen? Ang akala lang po natin, ay hindi tayo sinasagot ng Lord kasi madalas, yung sagot na kailangan natin, hindi po yun yung sagot na binigay ng Diyos sa atin. Yung ine-expect nating sagot, yun yung inaasahan natin. Pero meron na palang sagot na binigay si God sa atin. Kaya minsan, sinasabi natin, walang sagot sa panalangin. Kaya tinatamad tayo mag-pray. Kaya hindi na tayo pumupunta ng dawn watch natin every 5 a.m. ng Saturday. Kaya hindi na tayo tumatayo ng maaga para personal na magipag-usap sa Diyos. Kasi akala po natin ay hindi tayo tinutugon ng Lord, pero ang totoo, tinugon ka ng Lord. Pero ang totoo, sinagot ka na ng Lord sa panalangin mo. Pero minsan, yung ini-expect mong sagot, hindi yun yung sagot na binigay ng Lord sa'yo. Pero totoo ang sinabi ng Lord. Sumasagot po siya, tumutugon po siya sa bawat panalangin po natin. Ilan po tayo ngayon dito
at kaninang second per service. Sabihin na po natin 150. Lahat ng mga nanonood ngayon online, sabihin na po natin na 300, 500. So lahat tayo nag-pray. Amen. So ang gagawin po ng Lord, lahat po ng panalangin na yun, sasagutin po niya yun. Amen. Amen. Hindi lang po tayo. Meron pa po mga ibang churches. Meron pa pong ibang mga nagpipray. So ilan? Milyon po yung nagpipray. Wow. Amen. Kaya ba sagutin ng Lord yun? Oo naman. Ganun po katindi yung Diyos natin. Kahit ilang milyon pa yung lalapit sa Kanya, tatrabahuin po niya lahat yun. Sasagutin po niya lahat yun. Amen. Kasi sinabi po niya Amen. I will answer you. Yun po yung panghawakan mo ngayon. Amen. Kapag nag-pray ka kay Lord, kapag meron ka sinabi kay Lord, meron kang hiningi kay Lord, yung mga sinulat mo na mga prayer mo kay Lord, ito ang tandaan mo. Sabi ng Lord, I will answer you. Kaya sabi ng Lord, call on me in prayer. Kung ayaw mong mapahiya, manalangin ka. Yun po yun Amen. Kung ayaw mong mapahiya ka sa buhay mo, amen, dapat matuto kang mag-pray. Pag-pray mo, lahat ng bagay sa buhay mo, at sigurado, hindi ka mapapahiya. Kasi ang Diyos ng makapangyarihan sa lahat, ang tutugon sa iyo para hindi ka mapahiya. Ganun po katindi yung Diyos natin. Amen. Kung ayaw mong mapahiya, manalangin ka. Amen. Pwede mo ba sabihin sa katabi mo? Yan, sabi mo, kung ayaw mong mapahiya, manalangin ka. Yan. Sige, sabi mo sa katabi mo. Yan. Minsan, yung nakakalungkot, ito po yan. Nahihiya tayo kasi nga, akala natin, hindi naman talaga tayo tutugunin ng Diyos. Amen. Kaya nahihiya tayong sabihin yung mga prayer request natin. Amen. Kasi parang imposible talaga Amen. Pero, mapapahiya ka talaga kapag hindi ka nag-pray. Kaya dapat, kung ayaw mo mapahiya ka, mag-pray ka. Amen. Ganun po yung ibig sabihin nun. Ayaw mo mapahiya, mag-pray ka. Amen. Lumapit ka sa Panginoon. Sigurado, hindi ka ipapahiya ng Panginoon po natin. Amen. Sigurado po yun. Hindi ka ipapahiya ng Panginoon po natin. In the book of John chapter 14 verse 14, dito po ako mag-i-end. Sabi po ng Lord, you may ask me for anything in my name and I will do it. Gusto ko pong i-emphasize sa inyo yung word na anything. Amen. Sabi po niya, you may ask me for anything. Tignan niyo po, sabi po ni Jesus, very confident po siya na sabihin niya to sa atin. Sabi niya, you may ask me for anything. Pwede kang humingi sa akin kahit ano. Sabi ng Lord, wow. Man. Kapag yung tao, sinabi niya to sa'yo, sigurado, hindi niya babanggitin yung anything. Man. Sasabihin lang ng tao sa'yo, humingi ka sa akin, pero ito lang. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Kasi nga, alam nung tao na yon, baka meron kang hilingin na hindi niya kayang gawin. Kasi mapapahiya po siya. Amen. Ikaw, pag minsan sabihin mo sa anak mo, amen, o sa kaibigan mo, amen, sige, meron kang kahilingan sa akin, pero ito lang Di ba? Kasi alam mo sa sarili mo, meron kang hindi kayang gawin At kapag hiningi yon nung tao na yon, na hindi mo naman kayang gawin, alam mo rin na mapapahiya ka. Pero wow, ito pong Jesus Christ na ating Panginoon, sabi niya, you may ask me for anything. Sobrang confident po siya na sabihin sa iyo sa umagang ito, you may ask me for anything kasi alam niya Alam ni God na kahit ano pa yung hilingin mo, kahit gaano pa kalaki yung hilingin mo, alam ni God na kaya niyang ibigay yun. Ganon po siya ka-confident sa power niya. Ganon po siya ka-confident sa sarili niya. Kaya sinabi niya, anything Man, hindi siya natatakot kung anong hihilingin mo. Hindi siya nangangamba na baka humiling ka ng ganito, ganyan. Hindi siya nangangamba. Kasi nga alam niya yung kung anong klaseng kapangyarihan meron siya at yung kapangyarihan na yon ay gumagawa ng mga imposibleng bagay. Yung kapangyarihan na yon na gumagawa ng mga milagro sa ating po mga buhay. Ganun po siya ka-confident. Kaya po ang gusto ni God, maging confident ka rin sa Kanya. Amen. Humiling ka sa Kanya. Amen. Anything, sabihin mo sa Kanya. Yung confident ni God, gusto ni God na maging confident mo din yun. Na kapag humiling ako sa iyo, Lord, alam ko, nasasagutin mo ko,
tutugunin mo ko kasi nga wala kang hindi kayang gawin sa buhay ko. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Let's worship the Lord sa umaga pong ito. Jesus, we worship your name, Father. Jesus. Hallelujah, Lord. You are welcome in this place, welcome in our hearts. Come and have your way. And God, meet us face to face, all-consuming fire, move without restraints, and breathe on us, Spirit, come. You're our heart's desire. And breathe on us, Spirit, come. You're our heart's desire. Hallelujah, Lord. Oh, we worship you. We stand in the glory of the King, knowing that you're here. You have set us free. You're here. Let our worship be your throne. Amazed by who you are, your presence makes us whole. Breathe on us, Spirit, come. You're our heart's desire. Breathe on us, Spirit, come. You're our heart's desire. We stand in the glory of the King, knowing that you're here. You set us free. You're here. Let our worship be your throne. Amazed by who you are, your presence makes us whole. Breathe on us, Spirit, come. You're our heart's desire. Breathe on us, Spirit, come. You're our heart's desire. Breathe on us, Spirit, come. You're our heart's desire. Breathe on us, Spirit, come. You're our heart's Let your kingdom move in all our faith and hope and our
Let the heavens open. Let your kingdom move. And all our faith and hope, our great God. Let the heavens open. Let your kingdom move. All our faith and hope, our great God. Let the heavens open. Let your kingdom move. All our faith and hope, our great God. Let the heavens open. Let your kingdom move. Hallelujah. Oh, our great God. Let the heavens open. Hallelujah. Let your kingdom move. Our great God. Let the heavens open. Let your kingdom move. All our faith and hope, our great God. Let the heavens open. Let your kingdom move. All our faith and hope, our great Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, Jesus. Batid po natin sa umagang ito kung anong kayang gawin ng Diyos po natin. He has the power, yes. 100%. He has the power na gawin yung mga imposibleng bagay. Meron po tayong word ni God sa umagang ito na sinasabi na yung kapangyarihan ng Diyos ay kayang gumawa ng himalang bagay sa buhay po natin. Pero today, ito po yung gustong iparating ng Lord sa atin. Huwag kang papayag na alam mo lang na may kapangyarihan ng Diyos. Huwag kang papayag na meron ka lang kaalaman patungkol sa power ni God na pwede mo naman palang maranasan. Na pwede mo naman palang maranasan sa mga problema, mga pagsubok mo sa buhay. Na pwede mo naman palang maranasan ng pamilya mo. Sabi po na salita ng word ng Lord sa atin kanina, para maging present yung power ni God, sabi niya, call to me. Tumawag po tayo sa Kanya. At yung kapangyarihan ni God, siyang dadaloy sa atin mga buhay, yung mga imposible, gagawin posible. Ito po yung challenge sa atin sa umagang ito, habang tayo nakayuko, tayo nakapikit, ating mga mata. Kapatid, mga magulang ko, mga kapwa kong kabataan, yung mga nasa online ngayon, hindi sapat na alam mo lang yung kapangyarihan ng Diyos. Huwag kang papayag doon. Ito yung challenge sa iyo sa umagang ito. Tumawag ka sa Panginoon. Ipanalangin mo kay Lord itong mismong oras na to kung ano yung mga pinagdadaanan mo ngayon sa buhay. Ipag-pray mo kay God kung ano yung nakikita mong imposible sa buhay mo. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos ang dadaloy at kikilos at gagawin posible yung mga imposibleng yon sa buhay po natin. If you believe that, naniniwala ka sa bagay na yon, come on, let's pray to God. Mag-pray tayo sa Panginoon. In just a little minute, mag-pray tayo kay God. Yung mga nasa online, come on, ipag-pray mo kay Lord dyan, ilapit mo kay God. Yung mga sinulat mo sa notebook mo, sa 21 days prayer and fasting natin, ilapit mo kay Lord, na naniniwala ka sa paglapit mo sa Panginoon, merong isang Diyos na makapangyarihan, na tutugon sa iyo, sasagot sa iyo, itong mismong oras na to. Oh, thank you, Jesus. Let us pray to the Lord sa umaga pong ito. Lord, gaano man kabigat ito, Lord, gaano man ka-imposible ito sa mga buhay ng bawat isa, Panginoon. It is because we ask to you today, O God. It is because we call to you today, O God. We believe, Father God,
may sagot, Panginoon. May tugon, Lord, sa mga imposibleng bagay sa buhay namin, Panginoon. Di namin nag-aalala, Lord God, because nilapit namin ito sa iyo sa umagang ito, Panginoon. And we believe, O God, na yung imposible na yon ay magiging posible, Panginoon, because of the power of our Lord Jesus Christ, Panginoon, na sumasagot sa aming mga panalangin, Panginoon. Father God, alam mo, Lord, kung ano po yung mga pinagdadaanan ng bawat isa ngayon, O God. Alam mo, Lord, yung mga imposibleng bagay sa buhay ng bawat isa, O God. But because we hear your word today, O God, na nagsasabi na yung kapangyarihan mo ay walang hindi kayang gawin, Panginoon. At yun po yung pinangahawakan po namin, O God. Lahat, Lord, ng bagay sa buhay ng bawat isa, O God, ay magbibigyan ng kasagutan, Panginoon. Ano mang sakit at karamdaman ngayon, O God, because of your power, O God, na magiging present sa buhay nila. Healing, O God, ang siya mararanasan po nila, Panginoon. Sa mga problema nila, financial, Panginoon, sa kanilang pamilya, Panginoon, Lord, because of your power, O God, na siya dumadaloy, O God, magkakaroon ng solusyon, Panginoon, sa lahat ng mga problema po nila, Panginoon. In the name of Jesus, O God. In the name of Jesus, O God. Kung ikaw ay first-timer sa umagang ito, nasa on-site ka ngayon, first time mong dumako sa bahay-sambahang ito, yung mga nasa online, first time nyo po na nag-online, kasama po kami. Ito po yung gustong sabihin ng Lord sa inyo. Amen. Kung gusto nyo pong maranasan ng Lord sa buhay po ninyo, amen, sa umaga pong ito, paniwalaan nyo po na merong isang Jesus Christ na napako sa krus 2,000 years ago, namatay para sa mga kasalanan mo, para bayaran lahat ng kasalanan mo. Amen. At muling nabuhay. So ito po yung challenge sa iyo. Kung naniniwala ka at gusto mong maranasan yung power ni God sa buhay mo, inaanyayahan kita sa umagang ito na sumunod ka sa akin sa maikling panalangin. Sabihin mo, Panginoong Hesus. Sige, sabihin mo, huwag kang mahiya, sabihin mo, Panginoong Hesus. Sa umaga pong ito, naniniwala po ako sa ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ay namatay para bayaran ang aking mga kasalanan at muling nabuhay. Panginoong Hesus, sa umaga pong ito, binubuksan ko ang aking puso at naniniwala po ako sa iyo. Tinatanggap kita bilang Panginoon ko at sariling tagapagligtas. Simula po sa araw na to, yung kalooban mo, yung gusto mo ang siyang gagawin ko sa buhay ko. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Yan po. Patuloy po tayo sa pagbibigay sa ating Panginoon sa oras na to. Pwede ko po bang tanungin yung bawat isa? Pwede po ba magtaas ng kamay dito kung sino naniniwala na walang imposible sa ating Panginoon? Amen. Hallelujah. Ngayon po, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon to think of anything na gusto mo, na may pananampalataya ka, na gustong gawin ng Diyos sa buhay mo sa oras na to before tayo magbigay. Yan. Sige, nakaisip na po ba yung bawat isa? Alam ko po, merong pangarap yung bawat isa. Hilingin niyo po sa ating Panginoon, kahit imposible yan sa oras na to. Because sabi po dito sa verse na to, sabi po niya, truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here and there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Amen. Bigyan mo ng pananampalataya yung pagbibigay po natin sa ating Panginoon sa oras na to. Because darating po yung time na mag-harvest po tayo ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala po ng ating Panginoon. Iniyahan ko po ang bawat isa na tumayo sa oras na to. Tayo isabay-sabay na magdideclare. Repeat after me po. Idinideklara ko na sa aking pagbibigay ng aking tithes and offering, gagawin ko ito bilang pagkilala sa dakilang mga bagay at kabutihan na ginawa ng Diyos sa aking buhay. At sa aking pagbibigay, idinideklara ko ang pagpapala, pabor, kagalingan, kalakasan, karunungan, at paggabay ng Diyos sa aking buhay.
aking ding tinatanggap ang aking breakthrough sa aking sarili, sa aking pamilya, at sa aking ministry sa araw na ito. Lahat ng ito ay aking idinideklara at tinatanggap sa pangalan ng aking Panginoong Yesus. Ang lahat na magsabi ng Amen. Amen. Sige po, tanggapin po natin ang pagpapala ng Panginoon. Awitin po natin ang awitin ito sa ating buhay. Let us declare that God is enough po sa ating mga buhay. Amen. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Pwede mo ba natin sabihin? Ikaw ang aking pastor, hindi nagkukulang, sapat na. At higit pa, biyayang isagana at umaapaw, sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastor, hindi nagkukulang, sapat na. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kong mga kailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. At higit pa. Hallelujah. Pwede mo ba natin palakpakan ang ating Panginoon, ang pinakamalakas na palakpak para sa ating Panginoon? Hallelujah! Amen. Sige po tayo mo lahat dito tumayo. Amen. Hallelujah. Isa pa, palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen. Yung po para sa Panginoon. Hallelujah. Yes, God, we praise the Lord. Amen. Bago po tayo magkahiwa-hiwalang, amen, tandaan po natin, amen, na sa Diyos walang imposible. Amen. Sino po naniniwala doon? Amen. Hallelujah. Tandaan po natin, amen, hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Amen. Totoo po ang kanyang mga pangako, amen, sa ating buhay. Sa oras pong ito, amen, purihin po muna natin muli ang ating Panginoon, amen. Sambahin siya sa oras na ito. Hallelujah, Lord God. You deserve our worship, O God. You deserve our praise, Lord. Because you are good, because you are great, Lord God, in our lives, Panginoon, Lord God. And we are here right now, Panginoon. We want to lift our hands to you, Lord God. We want to worship you. We want to praise you, Lord God. We want to declare your goodness, your greatness, O God. Lahat ng mga ginawa mo sa buhay namin, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Lord God. Come on, just worship the Lord. We worship you, God. Oh, we honor you, Jesus. We exalt your name. We exalt your name. Oh, we praise you. Pasalamatan natin ang ating Panginoon sa oras nito. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. We give you praise. We give you praise. We give you praise. We give you praise, God. Hallelujah, God. And you spoke the words, let there be light. And it was, oh. And in that same breath, the stars fell in line. With one voice, creation cries, you do all things well. Yes, God. And you do all things well. Be praised. Be praised forever. Thank you, God. Forever and always. This is our praise, Lord. This is our worship, Lord. Jesus. Lost in the dark, upon
under the dirt, I was buried, led to die. And I heard your voice calling my name. From the tomb I came alive. You do all things well. Thank you, God. Hallelujah, Lord. 'Cause you do all things well. Come on, be praised. Be praised. Be praised. Be praised. Be praised. Thank you, God. We worship you, Lord. We praise. Be praised forever. Forever and always. Forever and always. I worship God, Jesus. Lost in the dark, upon the dirt, I was buried, led to die. And I heard your voice calling my name. From the tomb I came alive. You do all things well. From the tomb I came alive. You do all things well. Come on, be praised. Be praised. Be praised. Be praised. Be praised. Jesus, God, be praised. Hallelujah, we worship you, Lord. We give you praise, oh God. Be praised. Be praised. Come on. Be praised. Be praised. Be praised. Yes, God. Forever. Forever. And always. Forever and always, God. I worship, I praise to you. Forever I worship, Lord. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. And when I think of all your time and all the battles you've brought me over, hallelujah. Raise your hallelujah. Hallelujah. We worship you, Jesus. And all the storms I saw me come. In my defense, my only song is hallelujah. All together, hallelujah, we worship you. And how we never let me fall. There was to him who is able. Hallelujah. Jesus, that there never be a day that I don't rise to bring you praise. Hallelujah. Come on, one more time. When I sing, and when I sing of all you've done, in all the battles you brought me over. Hallelujah.
worship you right now, Jesus. This is our worship. This is our praise. Hallelujah. We glorify your name. We glorify your name. Come on, everybody, worship. Jesus, Jesus, Jesus. Come on, church. Come on. Hallelujah. Jesus, we glorify your name, God. For we worship you. Yes, Lord, be praised. Be praised, O God. Be praised. Be praised by the praise and worship of your people today, O Lord. Be praised because your word again was being proclaimed in the midst of your people. Be praised, Lord, dahil ang iyong mga anak ay pinaniwalaan ang iyong mga salita. Purihin ka, Panginoon, kasi sa aming kalagitnaan, ang iyong mga salita ay buhay at totoo at nananatiling makapangyarihan sa aming mga buhay. Yes, be praised, Lord, dahil sa pamagitan ng iyong mga salita, muli kami, Panginoon, lalapit, kakapit sa mga pangako mo. Yes, Lord, be praised. Be praised, Lord. Dahil sa pamagitan ng mga salita mo na napapahayag sa aming kalagitnaan. Truly, Lord, there is nothing impossible unto you. Ano man ang aming mga pangangailangan, ano man ang pangangailangan ng aming mga kapatid na kasama namin via live streaming, Panginoon. Ano man ang pangangailangan ng bawat isa na nandito, ano man ang mga suliranin na mayroon kami, ano mang mga pagsubok ang mayroon kami, ano mang mabigat na mga hamon sa buhay ang mayroon kami, pag kami ay tumawag sa iyo, ang sabi mo, call unto me, Lord, truly, you will answer us. And when we experience your answer to our prayer, indeed, Lord, your name will be praised, O God. Your name will be glorified. And so, Lord, be praised. Be praised today. Dahil sa araw na to, yung may mga karamdaman ay gagaling sa kapangyarihan ng iyong mga salita. Be praised today. Dahil sa araw na to, ang mga pamilya na may mabigat na suliranin ay muli mong inayos, muli mong pinagkalooban ng katugunan. Be praised today. Dahil yung mga may pagsubok, may mga problema na mabigat, inayos mo sa araw na to, Panginoon. Be praised today. Dahil yung mga nanghihina, Lord, spiritually, emotionally, physically, muli mong pinalakas sa araw pong ito. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Dahil sa aming pag-uwi sa araw pong ito, dala namin ang mga pangako ng iyong mga salita na there is nothing impossible unto you. Na sa aming pagtawag sa iyong pangalang Jesus, agad ang katugunan sa lahat ng aming pangangailangan ay nariyan. Be praised, Lord, kasi batid namin kung paano niyo po kami iningatan ng 2020, itong 2021. Batid namin, patuloy niyo po kaming iingatan at sasamahan. Taas po natin ang ating dalawang kamay sa oras pong ito, mga kapatid. Sige po, taas natin ang ating mga dalawang kamay. Sa iyong pagtaas ng iyong dalawang kamay, kapatid, sa oras na to. Now to Him who is able to do exceedingly, abundantly, above all that you can ask or think, according
to His power that work within us. Be blessed today in Jesus' name. And everybody would say, Amen and amen, amen.